Okay, most common adverse reaction is same. yung one, namumula, namamaga dun sa injection site kung saan in-inject yung bakuna. So that's the one. Two, syempre dahil namumula, namamaga, irritable yung bata kasi masakit yun. So pain, irritability, fuzziness, una, local reaction, and then systemic reaction na, fever. Fever is a very common Adverse reaction due to vaccine. And three, unfortunately, is yung allergies. So, any vaccine can trigger an allergic reaction. It can be mild, parang nangangati, namumula lang yung injection site, to pwedeng buong katawan, or severe na talagang mahirapang huminga. And lastly, yun nga, pwede magkaroon ng, because of the fever, mga febrile convulsions. Itong nangyari doon sa anak ni Mami Mitch, yung namutla, tapos nangitim yung labi, sang category adverse reaction siya bilong? So yun nga, kasi we're not there, hindi natin alam yung nangyari. Is it just a mild breath holding spells? Or is it a sign of convulsion or seizure? So yun yung mga possibilities na iniisip kong possible adverse reaction ng bata na to. Which is, most of the time, pwedeng mangyari first time, hindi rin alam nung nanay na syempre na may reaction, lalo na kung first time i-injectionan, wala pa namang episode before na nabakunahan siya, so possible hindi alam ng nanay na meron siyang ganitong sakit. At the same time, yung nagbakuna din, kasi pwedeng walang history ng ganun yung bata, and it's just this time na nagkaroon siya ng ganung pangingitin. So, at the same time, syempre, going back, importante talaga you remember, during the pandemic, pag nagbabakuna tayo, tinatanong yung mga comorbidities ng taong babakunahan mo. So, it's the same thing sa bata. Not only the comorbidities of the child, you also ask the comorbidities common in the family. Kasi pwedeng wala pa yung bata, pero merong ganung reaction yung mga kapamilya niya. So, malaka ang chances na yung bata, at least din, na magkaroon din ng ganung reaction to vaccination. So, kung uso sa pamilya nyo yung nagko-convulsion, kailangan mo sabihin nyo dun sa attendant, dun sa nag-assess. Yes. Tsaka yung mga ibang allergies or mga... Yes. Oo. Kasama yon sa tinatanong namin before we give the immunization sa mga bata, lalo na yung hindi sa amin ipinanganak, na hindi namin masyadong kabisado ang history. We ask that history. Meron ho ba sa pamilya nyo ang nagkaroon na ng allergy, or ito na bang hong bata na to, nabigyan na ho ba to ng bakuna, at meron ba itong history na nagkaroon ng allergic reaction or convulsion when being given certain vaccine. Kunyari ako, nanay ako, o kaya nagpabakuna yung anak ko, tapos nakita ko na itong mga adverse reaction. Ano na kailangan gawin? So, number one, if it's a mild form of reaction, importante din masabi natin dun sa magbabakuna na doktor or nurse or midwife, kung saan man kayo nagbabakuna, kung ano yung mga dati nang nagkaroon na reaction ng bata, para ma-prepare din kayo as to certain prescriptions or yung mga kailangan dun sa lugar na pagbabakunahan para ma-anticipate yung mga dapat gawin during the vaccination. So, most likely, mas kailangan kayong magtagal post-vaccination, mga 30 minutes, para i-observe pa yung bata kung magkakaroon ng reaction, kasi pwedeng mangyari ulit to. And kung talagang mapapatunayan nila na ang bata na to ay nagkaroon nga ng convulsion right after that certain vaccination, that is a contraindication for the next doses. Ibig sabihin, hindi siya magandang bakunahan pa ng mga susunod na doses. Kasi karaniwan ng mga bakuna ngayon, may primary first 3 doses, tapos after that, ibu-booster pa. So, ibig sabihin, hindi po siya eligible, or hindi ko i-recommend na makareceive pa siya ng subsequent vaccine. Nung specific vaccine na yun. Nung specific na vaccine na yun, na nag-trigger nung kanyang convulsion or seizure. So, yun po ay isang contraindication na yung bata hindi dapat makareceive ng ganung bakuna. So, kailangan i-assess lang talaga ng pediatrician. And then, syempre, kung siya ay hindi makakakuha ng ganung klase ng bakuna, matinding pag-iingat ang dapat magawin ng parents, lalo na kung merong mga ganung klaseng sakit sa paligid ng bata.